So yun mga guys, magandang hapon sa inyong lahat at tayo ay nabisi sa panonood kung saan dito sa talagang kaganapan sa ating bansa, no? Pero bago ang lahat, shoutout muna sa aking mga kasamahan dyan sa Strikers. Ayan, iwan muna natin panandalian ang loob ng kalingap. At tayo ay makichismis muna dito sa labas ng ating makichismis muna tayo sa mga nangyayari sa ating bansa na kung saan ay eto na't kagulo na nga po mga guys, no? Ang ating politics ay talaga naman at kumanta na si Manang Aimee. Inilaglag na po ang kanyang kapatid na sa totoo lang sabi nung iba, para daw si Judas o si na inilaglag daw itong kanyang kapatid o siniraan. Pero alam nyo habang nagsasalita si Manang Aimee, parang ramdam ko na hindi naman intention niya yung paninira. Siguro gusto lang niyang masave yung kanyang kapatid dahil nalulong na nga dito sa droga at yung kanyang asawa at anak ay nakahikayat pa sa kanyang mga kamag-anak. Di ba napansin natin noon na yung anak ni Manang Aimee na gobernador ba yon o ano bang posisyon doon sa kanila? No, na mukhang hiwi na rin, no, yung bibig dahil nga sa paggamit ng droga, no? Na ayon pa kay Manang Aimee ay talaga namang na-impluwensyahan, no? Na-impluwensyahan siya ng kanyang asawa ng kanyang kapatid. So ito po, panoorin natin yung maikling video clip ni Manang Aimee at makinig na lang tayo at kayo na yung humusga sa inyong mapapanood ngayon dahil talaga namang trending, at talaga namang hanggang ngayon po nagrarally pa sila. Ito, panoorin natin. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid
kapatid sa ibang bansa, kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. So yan mga guys, at napanood natin itong kumbaga ay revelasyon ni Manang Aimee, no? Siguro naman hindi intention dito ni Manang Aimee na siya ay siraan, kundi siguro naaawa na rin siya sa kanyang kapatid na ginagamit ng mga nakapalibot sa kanya. Tama yung sinabi ni Manang Aimee na siya ay walang alam dahil siya ay lulong sa droga. At habang siya na lulong sa droga, ay itong mga galamay naman niya na nasa likod niya ay walang habas sa pagnanakaw. Syempre, perma na lang ng perma siguro yun si Pangulo, si Marcos, kasi nga siyempre wala sa wisyo, So kaya siguro ito ay gustong isave na rin ng kanyang kapatid. At talaga naman, Diyos ko po, hindi po biro yung nangyari sa atin na grabing corruption, Dahil kung nasa tamang wisyo pa naman siguro itong ating presidente at hindi ito ganito, siguro kahit papaano ay may alam siya sa mga nangyayari sa ating bansa o doon sa mga pondo na pinagnanakaw na nitong kanyang mga kasamahan. Kumbaga sa inuman, para lang nilasing itong si Pangulo nitong mga halang ang kaluluwa niyang mga galamay. Nagamit lang itong Kaya siguro si Manang Aimee ay talagang siyempre, ramdam mo naman yung pagmamahal bilang kapatid, Para sa akin, nabagbag yung kalooban ko. Hirap kayang gawin yan, Sarili mong kapatid, ilalaglag mo. Pamilya mo, anak mo. Madadawit, pamangkin mo, madadawit dyan sa iyong statement. Pero kung iyon lamang siguro ang naisip niyang paraan para maging maayos yung kanyang pamilya, di baling wala sa posisyon, total, ano pa naman ang hanapin na maging presidente ka, sweldo? Mapera naman sila, ano pa ba? Posisyon? Kung mamuhay na lang naman ng tahimik, dahil may mga edad na, alagaan na lang nilang isa't isa, tama naman yung sinabi ng kapatid niya, di ba? At okay lang sana kung siya ay walang mga na minamanipula yung kanyang kaisipan patungkol dito sa mga flood control, mga pagnanakaw na ito. At least kahit papaano kung may mga nakaw-nakaw man dyan, hindi naman talaga mawala yung mga nakaw-nakaw dyan, Nung una pa, sa mga panahon pa, ng mga nagkadaang mga administrasyon, hindi lang dyan kay Duterte, sabi kasi nila kay Duterte, hindi lang dyan. So, noong mga nakaraan pa, bakit nga ba nangakulong itong mga ito? Sila Gloria, sino pa dyan? Dahil may mga anomalya na. Pero hindi ganun kalaki talaga na kagaya nito na talaga namang nilimas na ang ating kaban ng bayan. Bagsak na ang Alam niyo kung wala lang yung mga OFW, wala na yung ating Pilipinas. Talagang bagsak na ang ekonomiya natin. Tayo na lang mga OFW ang medyo sumusuporta pa ng kaunti sa ating bayan, yung ating mga remittances. Pero maliban doon, wala na yatang source of income ang ating Pilipinas dahil wala na ang nagtiwala. Wala na mga investor, nagsilayas na dahil sa mga reaktor. Hindi naman siguro dahil sa mga reaktor, dahil sa mga kontraktor, anak ng pusa. So, natapik lang natin ito dahil medyo siyempre na-touch din tayo na tayo ay nanonood sa kaganapan. Hanggang ngayon ay hindi pa natatapos yung kanilang mga rally sa ating bansa at kung saan-saan may rally na at ito ay panawagan na ng INC, Ito ay pinakamalaking relihiyon sa ating bansa, So sana naman ay mag-step down na itong Pangulo na ito para maging maayos na ang lahat, At para maibalik kung sinong managot, kung sinong dapat managot dito sa mga korupsyon na ito. Yun lamang, maraming salamat and God bless. Mamaya at
papasadahan natin yung ating mga dito sa loob ng Kalingap. Nasigwe lang tayo ng kaunti dahil parang maganda yata ang topic to ngayon, trending. Mas maganda na rin yung tayo may alam, di ba? So yun, wala naman tayo kinakampihan, pinapanigan dito, basta tayo makinig kung ano yung mga nangyayari, kaganapan sa labas ng ating sa ating bansa, no? Dapat may rin tayo kahit paano isimpatya dahil tayo ay mga Pilipino. So lamang, maraming salamat and God bless po sa atin lahat. Bye-bye!